Panginoon. Hallelujah ng Panginoon, sapagkat sa presensya niya ay may kalayaan at may kagalakan. Amen. Amen. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa ganap kumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na pakita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw ka nga sa galak umaawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga sa ganap kumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Patuloy po tayong mag-alay ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Ang buhay ko, ito ay para lang sa iyo. Ikaw ang pupurihin ko, aawitan ko, at sasambahin. Ang nais ko, maghari ka sa puso ko, ikaw ang aking aking Hari at Panginoon. Alay ko'y pagsamba, O Diyos, purihin ka. Ang lahat ng gawa mo'y kahanga-hanga. Sa bawat sandali, O Diyos, ay nariyan ka. Kung kami ay tatawa,
Hari ka sa puso ko. Tanging ikaw ang aking Diyos, aking Hari at Panginoon. Alay ko'y pagsamba, O Diyos, purihin ka. Ang lahat ng gawa mo'y kahanga-hanga. Sa bawat sandali, O Diyos, ay nariyan ka. Kung kami ay tatawag, tulong mo'y matatanggol. Alay ko'y pagsamba, O Diyos, purihin ka. Ang lahat ng gawa mo'y kahanga-hanga. Sa bawat sandali, O Diyos, ay nariyan ka. Kung kami ay tatawag, tulong mo'y matatanggol. Kung kami ay tatawag, tulong mo'y matatanggol. Kung kami ay tatawag, tulong mo'y matatanggol. Diba, bago po tayo manalangin, sabi po ng Hebreo chapter 11, 1 and 2, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong araw na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pag-extend nyo ng aming pong buhay, kalakasan, Panginoon. Salamat sa biyaya, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakalob sa inyo pong mga anak. Panginoon Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit po sa inyo, Panginoon. Inaamin po namin ang aming po mga kahinaan. Pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming po mga kahinaan at pagkukulang. Lord, maging marapat po kami, Panginoon Diyos, sa inyo pong banal na gawain. Hiling po namin ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Mangusap po kayo, manguna po kayo, Panginoon, sa gawain ito. Kayo ang maitaas, Panginoon. Kayo ang maparangalan, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng inyong pong mensahe sa umaga pong ito. Kayo ang maparangalan, Panginoon. Anumang tangkat gagawin ng aming pong kaaway ay patuloy po namin sinasaway at sinisira. Patuloy pong buksan ang aming pong pangunawa. Alam po namin, Lord, meron kayong mensahe sa umaga pong ito. Buksan niyo po ang aming pong pandinig, Panginoon. Higit sa lahat, ang aming pong mga puso, Panginoon. In Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon. Kayo ang may taas. Kayo ang mapapurihan sa umaga pong ito. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hindi po, tayo po ay makakaupo na. Purihin po ang Panginoon at isa pong privilege na tayo po ay muling makapag-fellowship. Muli ho tayong makapaggawain sa araw pong ito. Dahil alam ko po, medyo matagal kong naputol, yung ating pong gawain. Yung pong every twice a month, yung Sabado, dito po sa lugar pong ito. Salamat sa Panginoon. Ito po ay kaloob ng Diyos sa atin na tayo po ay patuloy na makapag-fellowship, makapagpalakasan po sa salita po ng ating pong Panginoon. Gaya po ng ating pong tema sa umaga pong ito, ang pananampalataya. Dito sa Hebreo chapter 11, ating pong binasa kanina, 1 and 2, ito po ang sinasabi, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya o yung tinatawag po nating pananalig. Kaya po sabi po, mas mapalad raw po yung nananampalataya kahit hindi po nila nakita.
Kasi ang tao to see is to believe. Tama ho ba? Maniniwala ako kapag nakita ko. Pero sa Diyos, kahit hindi natin nakita, tayo po ay naniniwala sa Kanya. Sino ba nakakita sa ating Panginoon? Wala naman eh. Pero nananampalataya tayo at nananalig tayo sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. At yun po ay kinalulugdan ng Diyos. Yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Sino ba meron pong mga dinudulog sa ating Panginoon? Meron tayong pinagpe-pray sa ating Panginoon. Di ba lalapit po tayo sa Diyos at nananampalataya tayo na may katugunan ng ating pong mga idinadalangin sa Kanya. Amen po ba? Kaya po ang pananampalataya ay napakahalaga sa isang Kristiyano. No po? At nakasalig ito sa ating Diyos at hindi sa anumang bagay, hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa kung ano paman, kundi sa Diyos lang na nag-create sa atin. Di ba? Nakikita man o hindi, ang Diyos na ito, ang ating pong sinasampalatayanan. No? Kaya po tayo po, salamat, tinuturuan tayo ng Panginoon kung kanino tayo dapat manampalataya. Sa Diyos lamang. Minsan, ang tao, sumasampalataya sa tao eh. Alam naman po natin na ang tao ay may limitasyon. May hangganan. No? Subalit ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. So, tingnan mo natin, dito po sa Genesis chapter 22, alam ko po, alam nyo na ho ito, no ho? Dito po sa istoryang ito ay makikita po natin yung pong tinatawag na pananampalataya, no ho? Genesis chapter 22. Ang title po, Sinubok ng Diyos si Abraham. Ayan. Sa verse 1, ito po ang sinasabi, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Nung ito po ay akin pong nabasa, sinabi ko po sa akin pong sarili, ako yung tinatawag ni Lord. At sabihin naman natin sa sarili natin, tayo yung tinatawag ni Lord. Amen po ba? At hindi lang mang Abraham, yung Abraham palitan po natin ng ating pangalan. Okay? Tinawag ho tayo ng ating Panginoon. Sabi po, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at hihandog mo siya sa akin. Kung kayo po, yung pong tinawag ng Panginoon, nako, kung kayo po si Abraham, ano po ang gagawin nyo? Yung pinaka isa-isang anak po ninyo ay ihahandog nyo sa Diyos. Pinakihintay-hintay nyo po yun, kaisa-isang nyo pong anak. Tapos sabihin ni Lord, ihandog mo sa akin. Anong gagawin ho natin? Siguro iba sabihin, Lord, binigay mo to sa akin, bakit? Ibibigay ko siya, bakit siya ihahandog sa'yo? Pero dito, ano po ang istorya? Sa verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Wow, excited pa si Abraham. No, excited pa siya na na ihandog ang kanyang isa-isang anak. At nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong na handog na susunugin. Kung kayo po nga si Abraham, ano gagawin po ninyo? Naku, papatayin ko yung anak ko, ihahandog ko kay Lord, susunugin ko yung anak ko, ihahandog ko sa kanya. Ang tagal ho natin hinintay. Maluwag ho kaya sa puso ho natin at kalooban ho natin na ito ay ihandog at ialay sa ating Panginoon. O meron pong naglalaban sa ating kalooban, bibigay ko ba ito kay Lord? Ihahandog ko ba ito kay Lord? Kasi ang title nito, sinubok eh. Kaya nga po sa buhay natin, sa ating pong paglilingkod, find us faithful. Matagpuan ho tayo ng Diyos na tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Kanya.
at lubusang sumusunod sa Kanya. Ano po ang sumunod na sinasabi po dito? Nagsibak ng kahoy, nagagamitin panggatong, sa handog na susunugin, inihanda niyang asno, at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, wow, ang layo. 3 araw yung kanilang paglalakbay patungo sa lugar na iyon na sinabi sa kanila ng Panginoon. Minsan ng tao andun yung complain. Lord, ang layo naman niyang pinapupuntahan niyo sa akin. Ang hirap naman niyang pinagagawa mo sa akin. Minsan mayroong ganong attitude ng tao no? Nagko-complain agad, di pa nga sumusunod, nagko-complain na kaagad Sabi nga, ano ba yung sabi? Obey first before you complain. Ano po ba? Ayan. Ang sumunod po dito, sa verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon, at babalikan namin kayo. Bakit sinabi to? Bakit po kaya sinabi ito ni Abraham? Nababalikan namin kayo. Handog na nga yung anak niya Nakita po natin yung pananampalataya, di ba, ni Abraham. Dapat babalikan ko kayo. Pero dito, ang sabi niya, babalikan namin. So, ibig sabihin, may kasama pa siya sa kanyang pagbabalik. Ano pa ho ang sinasabi dyan? Verse 6, pinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Biruin niyo po, yung susunugin, siya pa yung nagbitbit, nagbuhat ng kahoy, no? Hindi niya alam di ba siya nga yung susunugin at iaalay. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Sa verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yan anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Hindi niya alam na siya ang ihahandog. Amen po ba? Tanong ni Isaac. Sa verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Nakita niyo po yung sagot ni Abraham po dito? Hindi niya sinabi ni Abraham, anak, ikaw yung iaalay. Ikaw yung ihahandog at susunugin para sa Panginoong Diyos. Hindi niya po sinabi po yun. Bagkus, ang sagot niya, ano po? Ang Diyos ang magbibigay. Tuloy ho natin yung istorya. Verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong, at inihiga si Isaac matapos gapusin. Sinabi po ba dyan na siya po ay nagpupiglas? Siya po ay tumanggi? Hindi, no? Verse 10, nang sasaksakin niya ang bata, o sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh, at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa ka ng sumunod sa Diyos. Sabi minsan, Lord, kami ba ay nakikita mo ang patuloy na handang sumunod sa iyo sa mga bagay na ipinagagawa mo sa amin? Kung si Abraham ay sinubok ng Diyos, pwedeng tayo rin ay sinusubok ng Diyos. At nawa sa pagsubok na ito, ang ating pong response sa Kanya, yes, Lord.
God will provide. Ano po ang sumunod na tagpo? Verse 13. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Praise God. Sabi ko nga, Lord, matagpuan mo kaming tapat sa iyong pagkatawag sa aming pong mga buhay. Na sa ating pong paglilingkod sa Kanya, bagamat mayroong mga pagsubok, may mga obstacles, no, na humahad lang sa ating pong paglakad, sa ating pong marahil pagsunod sa Panginoon, may mga hadlang, subalit yung ating pong puso na handang sumunod, anuman ang mangyari, ay patuloy na makita ng Diyos sa buhay po natin. Verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Siguro nga may mga tao, no, na matagal nang humihiling ng anak. Ang tagal nang gusto magkaroon ng anak. Dahil sa kanilang pananalangin, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sila ay pinagkalooban ng Diyos ng isang anak. Marahil ang ilan po, matagal nang walang trabaho, nanalangin sa Diyos, no? Nagtiwala sa Panginoon, dumating yung pagkakataon, siya po ay nagkaroon ng trabaho. Marahil siguro yung iba, matagal nang may sakit, nanalangin sa Diyos, no? Lord, pagalingin niyo po ako, at kung kalooban ng ating Panginoon, ito po ay mangyayari. Praise God! Kanino tayo magtitiwala? Kanino ho tayo mananampalataya? Hindi sa tao, kundi sa Diyos na lumalang sa tao. Layo no? Hindi ho tayo sasamba sa tao, kundi tayo po ay sasamba sa lumalang sa tao. Walang iba, kundi ang ating Diyos. Ano pa ho ang sinasabi po dito? At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen. May nakalaan. Pag sinabing may nakalaan, ito po ay para sa atin. Hindi para kung kanino man, ito ay para sa atin. Kaya nga sa isang pamilya, pagka lahat ng anak niya ay umuwi na, nagkainan na silang lahat. O yung ulam na yan, huwag niyong kakainin. Yan ay nakalaan doon sa kapatid niyong nagtatrabaho. Nakalaan yan. Para sa kanya yan. At hindi pwedeng galawin. Amen po ba? So sa ating pong pagsunod, may nakalaan po sa ating blessing. May nakalaan po sa ating pagpapala. Makita lang ng Diyos yung ating pananampalataya. Amen po. May nakalaan. Ako, verse 15, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Amen. Sino gusto ng pagpapala? Lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Amen po ba? Kung tayo patuloy na susunod sa Diyos. Gusto natin pagpapala at hindi pagpapalo. Granted naman ho yun na kapag sumuway ang isang tao, di ba, may consequences. Kaya may mga nakakulong. Salamat sa Panginoon. Dahil sila po ay nakulong, hindi naman natin sinasabing, sige, karapat-dapat lang kayo. Minsan, gumagamit si Lord, no, ng paraan. Doon pala sila makakakilala sa loob ng kulungan. Doon pala mag-a-accept sila sa Panginoon at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya minsan, amazing po talaga kung paano kumikilos si Lord sa buhay ng isang tao. Di ba?
Hindi niya inaasahan na doon pala niya makikilala si Lord sa loob ng kulungan. Sabi niya siguro, buti nakulong ako. Eh kung hindi siya nakakulong, baka hindi niya nakilala si Lord. Di ba? Kaya, salamat sa Panginoong kumikilos po siya, no? Sa buhay ho natin. Minsan hindi ho natin alintana, pero nandun ho pala ang pagkilos ng Diyos. Kung tayo patuloy na mananampalataya sa Kanya, lalapit po sa Kanya, magtitiwala po sa Kanya, God will provide, God will guide us. No? So tuloy natin, ano pa ang sinasabi dito? Verse 17, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Yan. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Wow! Ang ganda ng istorya. No? Hindi nasugatan ang kanyang anak. No? Sama-sama pa rin silang umuwi. No? At nakita ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham. Sana po tayo rin ay patuloy na makita ng ating Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Dito po sa istorya naman sa Mateo chapter 8 verse 23. Sabi diyan, pinatigil ni Jesus ang bagyo. So ito po ay siguro pamilyar na rin po sa atin. Pero gusto ko pong i-share ang bagay pong ito. Sa verse 23 ng Mateo chapter 8, pagsakay niya sa isang bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Narito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa lawa. Ang bangka ay natatabunan ng malalakas na alon. Ngunit si Jesus ay natutulog. So ito po yung senaryo. Kasama niyong Panginoon, nandun kayo sa gitna ng dagat, no? E biglang lumakas ang alon, lumakas ang hangin. Ano ang mararamdaman ho natin? Tapos, sabi diyan, yung bangka ay halos matabunan, no? Ng malakas na alon o ng tubig. Ngunit si Jesus ay natutulog. Sa verse 25, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at ginising siya. Sinabi niya, Panginoon, iligtas mo kami. Mapapahamak kami. Ang ganda po ng ginawa ng kanyang kasama. Siya po ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. Praise God. Alam ng taong ito kung kanino siya lalapit. Tama po ba? Minsan, ang tao, pag may problema, kung kanino lumalapit. Sana alam ho natin, no, sa atin, mananampalataya, patuloy ho tayong tinuturuan kung kanino ho tayo lalapit sa oras ng ating problema. At hindi ho tayo exempted sa problema. Lahat ho tayo ay prone sa problema. Pwedeng sakit. Hindi naman natin pwede sabihin, Lord, mananampalataya ako hindi ako magkakasakit. Hindi pwede. Tama po ba? Hindi tayo exempted sa pagtaas ng bilihin. Hindi ho tayo exempted sa mga bagay dito sa mundo. At sasabihin natin, Lord, I am born again. Mananampalataya ako. Hindi ako magkakasakit, hindi ako magkakaproblema. Ako. Ang difference lang ay meron tayong Diyos na matatawagan, meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan, at alam natin sa ating pong pagtitiwalang ito, na handon po ang gabay ng ating Diyos, na handon yung pag-abot ng Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Ito po ay napaka seryosong bagay sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, na tayo po ay makapagpatuloy na manampalataya sa ating pong Panginoon. Dito sa Santiago
chapter 2. Ito po ay natakel po namin last time. Thursday evening. Sabi po, gayon naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. No? Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang aming amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. So dito ay patuloy na nire-remind ho tayo, no, na hindi lang ho tayo basta nananampalataya sa Diyos, kundi meron din ho tayong dapat gawin upang ipakita ang ating pananampalataya. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, makikita ho ba natin ang pananampalataya kay Abraham nung siya ay tinawag at sabihing ihandog mo ang kaisa-isa mong anak? Kung hindi naman siya kumilos, hindi siya umaksyon, hindi siya sumunod sa Panginoon, masasabi ho ba natin siya po ay may pananampalataya? Hindi ho eh. Kasi patay yung kanyang gawa. Pero doon sa nakita natin, may pananampalataya si Abraham. At the same time, siya po ay may ginawa. Meron siyang aksyon na ginawa. Tama po ba? Kaya po sa buhay ho natin, ang message po ni Lord sa umaga pong ito, hindi lang ho tayo basta nananampalataya, dahil alam naman natin, siya ay Diyos na makapangyarihan. No? Magagawa niya ang lahat ng bagay. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi ko nga, sooner or later, mawawala tayo sa mundo. Totoo po yan. At ipagsusulit natin ang buhay na ito, na ipinahiram sa atin ng Diyos, kung paano po natin ginugol dito po sa lupa. At marami pong salamat sa kanyang mga anak na tinawag ng Panginoon. Hindi lamang narinig ang pagkatawag nito, kundi sila po ay humakbang at sumunod sa ating Diyos. Amen po ba? Salamat sa Lord sa kanyang mensahe. Nawa sa umagang pong ito ay naging malinaw, na patuloy na nagiging malinaw. Salamat sa fellowship. Salamat sa mga gawain na ito. Ito man ay face-to-face. Ito man po ay online. Napakasarap na tayo po ay nakakadalo sa mga gawain ito upang tayo po ay mapalakas. Amen. Sa salita ng Panginoon. Dahil kung titingnan natin ang ating pong kapaligiran, ay nakakapanghina. Di ba? Alam naman po natin, aware ho tayo kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. At ang tanging pag-asa lang natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng iba, maranatay. Lord, dumating ka nawa. At nawa, sa kanyang muling pagbabalik, hindi natin alam kung kailan. Abutan niya tayong mainit ang ating pananampalataya sa kanya. Hindi lang mainit ang ating pananampalataya, kundi tayo po ay gumagawa ayon po sa kanyang pagkatawag sa ating po mga buhay. Iba-iba ho tayo. Iba-iba ho tayo ng pagkatawag. Iba-iba ho tayo ng gampanin. No, yung ginagawa ni brother, hindi ko nagagawa. Di ba? Yung ibang bagay, siguro, yung iba, ginagamit nila para mag-encourage. No? Mag-invite. Kaya nga po, ito pong pinagkalob sa atin ng Panginoon, ay iba-iba ho eh. No? Gaya po ng ating pong katawan. Di ba? May mata tayo, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay.
kung nagpa-function lahat po ito, maganda, malakas. Di ba? At gayon din ho tayo sa ating pong pagkatawag ng Panginoon, kung ang bawat isa po sa atin ay gagalaw, kikilos ayon, no, sa kanyang kalooban, ang body of Christ lalago at lalakas. Amen po ba? At napakasarap isipin na tayo yung ginagamit ng Panginoon. Kaya nga po sabi ko nga po, kung bibili ho tayo ng isang bagay at hindi ho natin magagamit, sayang. Meron ho ba nangyari po sa atin na tayo po ay bumili ng isang bagay, nung pagkabili ho natin, na-stock lang at hindi nagamit? Meron ho bang pangyayari sa buhay ho natin? Meron. Siguro yung iba, bumili ng sapatos. Ang daming sapatos. Sinusuot niya kaya lahat yun ang naka-display. Wow! Nakakita ho tayo na, no? Naka-aircon, tapos may kanya-kanyang lalagyan. Sabi ko, Lord, buti na lang, isang pares lang paa namin. Siguro kung ang daming paa natin, isuot na natin lahat yon, di ba? At sabi ko nga, Lord, ako personally, tinubos mo ako, Lord, ng yung banal na dugo. At yung buhay na ito sa yung pagkakatubos, nakakalungkot sa pagko kung hindi magagamit ito ng Panginoon. Di ba? Dahil yung pagkakatubos sa atin ng ating Panginoon, sa Kanya ho tayo. At ang buhay niya ito ay magamit para sa Kanya. No? Sa Kanyang plano. At hindi sa plano ho natin. Minsan, nangyayari, oy, ito yung gagawin ko. Pero minsan, yung pinagagawa ni Lord, in general, hindi mo natin nagagawa. Di ba? Kaya sa buhay na ito, marami pong salamat. Tayo po ay makapagpatuloy. Ano man ang ginagawa ni Lord sa atin, no? Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. At alam naman po natin na kung tayo po ay lilihis sa prinsipyo ng Diyos, kung tayo po ay susuway sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, mayroong magaganap na hindi maganda. Kasi sumuyo ho tayo eh. At alam natin na kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, ito ay kalooban ng Diyos na ginagawa natin at nakakapagbigay ho tayo ng kalwalatian sa Kanya. Sasamahan niya ho tayo sa mga bagay na ito. Amen po ba? Kaya po, tayo po ay patuloy na susulong, hindi uurong. No? Kasi sabi nga sulong, malabon. Pag may baha, lusong. Ayan po. So ito po ay isang kakatuwang isipin, pero sa malalim na kaparaanan, dahil spiritual ang ating pinag-uusapan, seryoso po si Lord sa pagkatawag niya sa ating pong mga buhay. At sana rin po, maging seryoso rin po tayo sa ating pong pag-respond sa kanyang pagkatawag sa ating pong mga buhay. Nawa ito pong message ng Panginoon na ito ay isang naging pagpapala sa atin kung paano po tayo sumunod sa Kanya, gaya po ni Abraham, nang siya po ay sinubok, siya po ay tinawag, siya po ay sumunod sa ating Diyos. Amen po ba? So, hindi po ganun kahaba ang message, hindi po tayo buong maghapon. Sabi ko nga po, Lord, kung maghapon man kami, magbabasa ng yung mga salita, pero hindi naman kami susunod, sayang. Amen, sayang. Kaya po, kaprasong message, naalaman natin ang mensahe ng Panginoon sa atin, gawin ho natin. Patuloy ho natin gawin. At alam ko, na patuloy ho tayong gagamitin ng Panginoon. So, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang paalala sa atin, no? Sa kanyang mga salitang atin pong na natutunan, nabasa, no? Hindi lamang ito natutunan ho natin, kundi ito ay patuloy po nating hakbangan. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po isama-samang manalangin, tayo po tumayo. Mamaya na. Nasa gawain kami, mamaya na. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umaga pong ito. Maraming pong salamat sa iyong paalala po sa amin, Panginoon. Lord God, na patuloy pong makita sa amin po ang pananampalataya. Gaya po ng ginawa, Panginoon, ni Abraham, nung
Ibinigay niya, isinuko niya, inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong paalala po sa amin kung paano po kami dapat mamuhay. Kami po ay mamuhay na may pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang gawain sa lugar po ito. Patuloy na mahayag ang iyong mga salita, ang iyong biyaya at kapangyarihan. Kapatid, sa pagkakataong ito, marahil napakinggan mo ang salita ng Panginoon at marahil hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon mo, sarili mong tagapagligtas. Sabihin mo ang panalangin ito na may pananampalataya. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay nagkulang, ako ay nagkasala sa iyong harapan. Sa pagkakataong ito, pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan. At sa pagkakataong ito, inaamin ko na kung wala kayo sa aking buhay, wala akong magagawa. Sa araw na ito, sa umagang ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo po sa akin bilang iyong anak. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng gawain ito. Salamat po, O Diyos, sa mga anak po ninyong ito na tumanggap sa inyo. Lord, pagpalain niyo po sila po'y patuloy na lumago. Patuloy po nilang malaman, Panginoon, ang iyong plano, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Kami po ay patuloy na lalakad, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, anman pong ginagawa ng aming pong kaaway, na upang hindi kami lumago, hindi kami makapagpatuloy sa inyo, ay patuloy po namin sinisira at sinasaway. Lord God, samahan niyo po kami. Patuloy kaming maging overcomer, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa gawa ng aming pong kaaway. Sa mga kapatiran po namin, hindi po namin nakasama sa umaga po ito, nasaan man sila, O Diyos, sila po ay niyo pong ingatan. Sila po ay niyo pong samahan, Panginoon. Sila po ay patuloy na maging mananagumpay laban sa tukso, Panginoon. In Jesus' mighty name. Bagi sa aming pong pastor na hindi po namin nakasama sa umaga pong ito, nasaan man po siya, ingatan niyo po ang kanyang buhay, Panginoon. Patuloy po siyang bigyan ng kalakasan at patuloy na pagpapala ay patuloy na pong maranasan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Nawa sa umaga pong ito ay nabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian, O Diyos. Hallelujah, purihin ka. Lord God, pagpalain niyo po ang aking pong mga kasamang ito na sa aking pong harapan. Salamat po, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoon, meron kayong plano sa bawat isa po sa amin. At Lord, mapulpil po namin, O Diyos, ang pong pagkatawag sa amin sa buhay na ito. Ano man po ministeryo, pinagkatiwala niyo po sa amin, ay patuloy po naming maganap para po sa inyong kaluwalhatian. Sa iyo ang papuri, O Diyos, sa iyo ang kaluwalhatian. Patuloy po naming tanggapin ang basbas ng Ama, biyaya ng Anak, ang pagsama ng Banal na Espiritu, sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Okay. Yan. So, tingin dito. Tingin. Yan. Yan, oh. Mga gwapo't magaganda. Okay. Oh, yan. Siyempre, papayag ba tayo na wala tayo dyan? Yan. Yan, siyempre. Okay. Ito naman, reverse. Yan. Thank you. See you on first Saturday of October.